habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Lalo na ang pangkunang tatalakay sa mga pangyayari ang naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ang anumang sabihin dito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang inyong host na may editor, ang Bisayang Tesoro, si Kuya Wayne Lauzo. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, isang makapagpalang araw ng Huwebes, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig, mga kapamilya, mga kapuso at syempre, mga kasado. Welcome sa patutunang issue ng lipunan, pang Huwebes na edisyon. Ako po ang iyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Lagi ka na lang maatungal eh. Pagka nagpo-programa ko, parang hindi makapaniwala. Anyway mga kaibigan, oras po natin. Ayan. 23 minuto makalipas ang ika-11 ng umaga. Kumusta po kayo mga kababayan, mga kapatid, mga kapanalig, mga kapamilya, mga kapuso, at syempre mga kasador? Kayo po ba ay naghahanda na doon sa mga unang ginang ng tahanan? Ha? Bakit may unang ginang? Baka mamaya kasi may pangalawang ginang. Doon sa mga ginang ng tahanan, kayo po ba naghahanda na ng pananghalian ng inyong mga chikiting? O nasa palengke pa rin? Naghahanap ng murang bigas. Ayan. Samahan niyo po ako sa loob po ng 2 oras na mga pagtalakay sa iba't ibang mga isyong nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Mga kaibigan, ngayon pong araw ng Huwebes. 20 araw na lang. Oo, 20 araw. Pasko na. Aba, yung mga ninong at saka ninang, maghanda na po kayo. Dahil malapit na magpuntahan sa bahay ninyo ang inyong mga inaanak. Maghanda na kayo magtago-tago ng inyong pangregalo. Ibalot na po ninyo ang inyong mga regalo sa inyong mga inaanak. Siyempre mga kaibigan, ngayon pong araw ng Huwebes, ano ba yung mga maiinit na issue? Aba, hindi pa rin ho nawawala at tinatantanan ng Kongreso. Itong ating ikalawang Pangulong, Sara Duterte. Nakaw. Kaya nagkakaroon ngayon ng naghihilahan na bagamat sinasabi ng palasyo na, ewan ko kung totoo ha, kung sincero ba, yung impormasyon na yan, na wag nang ituloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit kanyo? Aba, ano ba ang pinakasulidong ebidensya? Pinakakongkretong ebidensya kung mayroon. Sinasabi nga po mga kaibigan
na nagpaliwanag na, nagsumite na ng kanilang talaan o record ang Commission on Audit na lumalabas na wala naman daw nilustay ang ikalawang pangulo sa kanyang pondo sa Confi Fund. Ayan, Confi Fund o Intel Fund, lahat na ng fund. Ayan. Eh ngayon, nagkakabistuhan na tuloy, ha? Nagkakabukingan na po tuloy ngayon yung mga taong nag-aakusa doon sa ikalawang pangulo kung ano mayroon silang mga anomalya. Naku po. O, diba? Kaya yan ang sinasabi natin. Bago kayo humusga sa kapwa ninyo, siguraduhin na walang maibabalik sa inyong negatibo din diyan sa Kongreso na nauubos ang oras. Wala nang ginawa kung hindi magbangayan. Kaya nga, yung ibang mga abogado na nakausap po ng Kasado Broadcasting Service ng Balitang Kasado, sinasabi na ang Kongreso ngayon, ang kanilang ginagawa ay hindi yung in aid of legislation, kung hindi in aid of persecution. O, di ba? Bakit? Ay lahat ng mga iniimbitahan dyan, pag hindi sumagot, contempt, kulong. Aba, ay sinasabi ng ilan natin mga kaibigan na abogado, ang nangyayari sa Kongreso, sila na yung huwes, sila pa yung piskal. O sila yung piskal, sila pa yung huwes. O, di ba? Napakaganda ng trabaho yan. 2 in 1. Samantalang hinahamon sila na bakit hindi ninyo idemanda sa korte? Kung meron kayong matibay na evidence ba? Na evidence. Di ba? Sapagkat ang korte lamang ang pupwedeng makapagsabi na totoo nga na ganito. Ngayon, kung dahil sa politika, yung alam naman natin mga kaibigan, mga kapatid, na kung sino ang pangulo ng ating bansa ay naglulundagan yung mga politiko. Para bang yung pahulaan, pag alam nila na medyo yung ibang contestant ay nakakasigurado sa sagot, lulundag yung iba doon sa kabila. Paramihan. Oh, kaya ang problema, ang taong bayan ba ay naniniwala pa rin sa mga politiko sa ngayon? Ayan, yung sinasabing impeachment complaint na inihain na, binalangkas na ng mga kongresista, paano ngayon yan? Dahil ang pondo ng kongresista natin, ay hindi ko kasama dyan. Pag nagkaroon po sila ng mga paglilitis, paglilitis yan, no? Dyan, laban kay kalawang pangulo natin, Sara Duterte, panibagong budget na naman yan. Oh, hindi yung kasama, siyempre, kumbaga sa trabaho, extra time, overtime. So, natural, extra pay. Extra income. At pag may extra income, siyempre, mayroong extra rice at extra merienda. Alala ba ninyo noong araw? Ilang dekada na Kuyang Arnold nagdaan? Yung turon na inabot ng milyones ang halaga. Ba, siguro yung turon na yun merong ginto sa loob. Pero mga kaibigan, 26 na minuto makalipas ang ikalabing-isa ng umaga, binabati po natin ang ating publisher ng Balitang Kasado, si Kuyang Alan Bordillos. Ayan, Kuyang Alan Valenzuela Bordillos at ang ating pong station manager. Siya din po yun ng Kasado Broadcasting Service, Deliver News, ang himpilan ng mga responsableng mga mamamahayag. Bawal po dito ang fake news. Ang gumagawa lang ng mga fake news na yan ay yung mga vlogger, karamihan. Bakit? Para nga naman, kakakuha sila ng mga followers, karagdagang income. Hanap buhay nila yan na kahit na mali-mali, niluloko ang taong bayan, yung iba parang naniniwala din. Siyempre, pag kayo ay nag-likes, nag-share, ay di karagdagang income doon sa mga vloggers na pinagkakitaan ng kanilang mga vlog. Di bali sana kayo mag-vlog kung ang inyong ibibigay na impormasyon ay makatotohanan, makikinabang ang taong bayan, hindi ililinlangin ang mamamayan. Ano ho? Kaya yung iba dyan, para sabi may masabi lang, may report lang, kahit hindi verified yung impormasyon,
aba, talagang babanatan na. May salang na sa kanilang mga vlog. Nako. In fairness naman dun sa iba, sapagkat meron po tayong mga kapatid din sa hanap buhay na nagbablog din sila, mga vlogger. Pero, yung totoong nasa media, practitioner talaga, alam nila yung code of ethics ng broadcast at print. So, alam nila yung tama at mali. Pero doon sa mga nakahawak lang ng cellphone, natuto lang mag-live, ay okay na. Pero yung responsibilidad bilang isang mamamahayag, wala. Bakit wala? Kasi nga, wala naman silang proper orientation, mga seminar, workshop tungkol sa proper reporting, news writing, news reporting. O, di ba? Wala silang mga ganun. Wala silang ethics kaya kung ano lang masabi, may bahagi sa kanilang mga audience dahil nga hanap buhay nga nila yan, pinagkakakitaan, yun, may tumatangkilik sa kanila na kahit na balubaluktot ang panaggagawa para siraan lang ang ating bansa doon sa ibang bansa din, gagawa sila ng ganung pamamaraan. Anyway mga kaibigan na ba, magandang umaga kay kapatid Fernando Melbeda Hota, ayan. Bago nila silipin ang confidential fund, ilabas na muna ang lahat ng salin ng lahat ng kongresista. Tama! Tama ka dyan, Kuyang Fernan. Tama yan. Dahil baging dyan sa kongreso, mayroon sila mga confi fund. O, di ba? Nung araw, yung mga pork barrel na yan, nung medyo binago nila, kumbaga yung dating baboy na karne, pinalabas lang nila na hindi na karneng baboy yun. Binaboy nga lang pagkakaluto. O, di ba? Naging countrywide pa. O, di ba? Countrywide Development Fund. Wow. Gagaling niya mga kongresista. Samantalang ang trabaho ninyo, magpasa ng batas na pakikinabangan ng taong bayan. Hindi para maglitis at maghusga sa tao na gusto ninyong gipitin. Di ba? Pagkatapos, ano ba ang ipagmamalaki sa inyong mga distrito? Sa mga party list natin, hindi naman po nila lahat natin. Kasi may mga party list din tayo mga kaibigan na nariyan sa kongreso na matatino naman. Maaasahan naman. At talaga sila ay may mga proyekto, mga programa na napakinabangan ng taong bayan. Pero ibang mga party list dyan ng mga salikwa, ang takbo ng utak, kaya sila yung nag-party list para kumita, pagkakitaan, at habang kumikita, may income. Di ba? Iba talaga ang siniswerte sa binubuinas. Yan, good morning. Viva KPP San Benito. Siyempre, magandang umaga po sa isyu ng lipunan kay Kuya Wayne. Magpagpalang araw po sa inyong lahat dyan sa KBS RN News. Balitang Kasado. Yan. Ayan, pinakamalaking crocodile farm. Tama ka, kapatid na Hota. Ha? Kuya nga Fernan Hota. Napakalaki talaga. Dito sa Pilipinas natin, walang sinabi. Walang panama yung pinakamalaking buhaya natin sasabi nung una na namatay na si Lolong. Ang pinakamalaki ngayon inaandyan sa gobyerno. Oh. Kung si Lolong sumusukot lamang ng 30 piye ang haba, sukatin mo nasa gobyerno natin. Doblehin mo pa yung haba ni Lolong. Palagay ko, kulang pa. Kaya yan sinasabi natin. Mga Pilipino, madali mag-isip At sinasabi, wag mong wag mong pansinin yung muta ng iba samantalang ikaw sandamukal ang iyong dumi sa mata. Diba? Ganun lang yun Kaya nga yan, di yan party list ng bayan. Party list na ng pamilya. Yun. Yan ang katotohanan. Kaya nga, sino ay, di ba? Sino sa mga kongresista natin ang nagsusulong na mawala yung sinasabi mga political dynasty, mga ganun-ganun. Wala. Bakit? Paano nga naman sila magsusulong ang bawat isa dyan na mabawalan, mapigilan ang pagdami ng kanilang mga kalahi. Magmula sa senador, may mayor. Magmula sa congressman,
may councilor, o di ba? May governor, may mayor, may councilor, mayroon pang kapitan del barrio. Kompletos recados. O di ba? So paano mo tatanggalin 'yan? O meron naman sa Malacanang, meron sa Kongreso. O, kaya nga napakahirap spellingin. O yang Fernan, yung mga nangyayari sa mga sawayan natin. Ang politika sa bansa, sabi nga, ang politika ay napakaganda. Bakit na pumapangit ang politika? Dahil sa mga politiko. O, di ba? Sa mga politiko na ang iniisip kung paano pagkapirahan ng taong bayan, yung mga buwis ng taong bayan, at pagkatapos wala naman na ibabalik na tunay na serbisyo sa mamamayan. Sa dami ng problema, sa dami na nagdaang kalamidad, asaan yung mga kongresista natin? Abuti pa yung ibang barangay sa lalawigan ng Rizal. Na yung mga pangkaraniwang mga empleyado ng barangay. Nag-ambag-ambag kahit na paano, kahit 100, makatulong na sa mga biktima ng bagyo. Diyan sa Northern Luzon. Di ba? Mga kagawad ng barangay, pangkaraniwang empleyado o kawani ng barangay, magkaano lang ang sweldo niyan? Nag-isip na makatulong sa kanilang kapwa. Pero itong mga milyonaryo nating nasa Kongreso, nasa Senado, nag-iisip ba sila ng ganyan mga gawain? May malasakit sa kapwa. Ayan, makantay sila, meron ng pares, malamang, malamang, Kuya Fernando, o tano, malamang meron kongresista dyan na ang negosyo, ganyan na, pares overload na, Kaya nga, tapos sasabihin ngayon, sa mga programa nila, kami, ay tumutulong sa amin mga, lalo yung mga district representative ko yung Fernan, di ba? Sila yung mga, kaya nga parang hindi na rin masyado dapat. Kaya nga wala rin nagsusulong ng kongresista dyan. Yung mga district representative, ito yung mga regular, dapat na congressman na wala na nagsusulong dyan, natanggalin yung mga party list. Aba, mantagay mo kung ano ang sweldo, ano ang income, ano ang kita, ano ang dilihensya ng mga party list, ng ating regular o itong district representative natin. Yan din po ang kita ng mga party list. Diba? Kaya nadoble ang income ng Kongreso. Bakit nadoble? Nung araw, wala naman mga party list dyan Ibig sabihin, kung sino lang yung mga district representative, yun lang. Sapagkat, sa bawat kongresista, alam nila ang kanilang mga nasasakupan, kung meron ba silang mga nasasakupan magsasaka. Meron silang mga nasasakupan mga mangingisda. Ano ba mga pangangailangan? Di ba? Alam na mga kongresista yan. Alam ni governor yan. Alam ni mayor yan. So, bakit kinakailangan pa yung party list? At pagkatapos, wala naman talagang tunay na programa para doon sa sasabi nating mga sectoral representative at ginagamit lamang itong mga grupong ito. Halimbawa, yung mga magsasaka natin ng mga sectoral na yan para pagkakitaan. Yan ang katotohanan. Aminit sa hindi. Pera lang ang katapat. Pero, bakit ang maangal ng ating mga mangingisda? Na ilang buwan sila hindi nakapangisda dahil laging may bagyo. At pagkatapos, sila ay hinaharang pa ng mga barko ng China. Oh. Asaan yung tulong ng ating mga kongresta na mga party list dyan? Na mabagyan sila ng suporta, meron ba? Yan mga kaibigan, sapagkat hindi dadaing ang ating mga mangingisda, ang ating mga magsasaka, kung sila ay nabibigyan ng sapat na tulong ng mga ito. Ayan, si Kuya Fernan, meron akong alam na project ng Buso, ang halaga, Puso. Ito yung artisan well, Kuya Fernan Hotano. Ang halaga ay 2.3 million. Puso lang ang project ni Kong. Wow! Kuya Fernan, siguro tanungin mo, hindi kaya 2.3 million ang halaga ng puso na yan ay gold-plated ang ginamit na bakal?
O kaya, lumalabas dyan ay gasolina. Kaya tinaasa ng presyo ng proyekto. Kaya nga, kadalasan, kung ating susuriin ang ating mga nangyayari sa bansa natin, kaya hindi magkaisa ang Pilipino dahil paano magkakaisa? Kung ang mamamayan natin gutom. Paano mapapaniwala ng gobyerno natin kung hindi nabibigyan ng tunay na tulong? Hindi ba? Wala tayong masamang intensyon. Siraan ang ating gobyerno. Bagkos, ang ating dito paalala sa Kasado Broadcasting Service at ang Balitang Kasado Newspaper, ang ating pahayagang balanse at totoo, iparating ang tamang impormasyon kasi baka mamaya tulog yung mga sa gobyerno natin sa mga tunay na gawain. Sa kanilang mga ponduhan na malaki, daang milyon, bilyon pa nga yung iba eh. At pagkatapos, nakikita natin, naghihilahod pa rin. Obserbahan po ninyo mga kaibigan ngayon, habang mayroon na lamang po tayo 20 araw bago ang Pasko, ang dami po natin mga katutubo sa mga kalsada. Yung iba sa mga sakay sa mga public utility vehicle, kagaya ng mga jeepney. Di ba? Yung dala mga sobre. O, di ba? Kung yung mga project ng gobyerno natin nakakarating sa kanilang mga lugar, yung mga badyaw, palagay ko hindi na pupunta ng Metro Manila yan. Sapagkat doon sa kanila, mabubuhay na sila, sapat na. Kung merong tulong ng ating pamahalaan. Yun yan. Kung merong dito eh, nanggugulo eh, Kuya Fernan eh, dali lang ha. Tingnan ko ha. Ayun, nagliwanag ang buhay. Parang, puro sila batas. Pero lahat sila may butas. Ayun, tama. Tama. Ayun. Ayun si Kuyang Don, Kuyang Don Robert. Ayun, nawala sana. Saan na ba yung kanyang daliha Kuyang Don? Puro kayo batas. Samantala sa mga sarili niyo, butas. Okay. Nababalik yan. Ayan. Ayun. LTFRB patuloy na tumatanggap ng special permits para sa karagdagang public transportation kaugnay sa Christmas rush. Ang buong detalye kay Kuyang Don Robert Ramero. Kuyang Don, please come in. Yes, Kuya Weng, mga kaibigan, kita nila lamang dito tayo sa mga master na tutulungkot ng Quezon at Ayan, dali lang ayos natin yung background. Masyadong lakas. Okay, go ahead, Kuyang Don. yes, Kuya Weng, mga kaibigan. Good morning, oo. Kanina lamang ay nagtungo tayo dito sa mga bus terminal para alamin natin kung dumadami na nga ba yung mga bus sapagkat dumadami na rin ang mga pasahero, partikular dito sa lugar ng Cubao area at patuloy na nga tumatanggap ng karagdagang mga aplikasyon ang LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board para sa special permit para sa mga public utility vehicles dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasahero ngayong Christmas season. Ayon pa dito kay LTFRB Chairman Teofilo Guades III ay iwasan na sumakay ang mga mananakay sa mga kolorom na masasakyan para maging maayos at ligtas ang kanilang mga paglalakbay at tangkilikin lamang ang mga lehitimong transportasyon. Pinayuhan din ng LTFRB ang publiko na i-report ang mga kolorom na sumasideline sa panahon ng Kapaskuhan at ipagbigay alam din ang mga sobrang paniningil maging ang overloading. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga transport operators at traffic enforcers para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga commuters, lalo na sa nalapit na Christmas rush. Mula pa rin dito sa National Capital Region, Kuyang Weng, mula sa Insya. Okay, Kuyang Don, mayroon akong katanungan. Yung mga bagong special permit, saan ba kukuha yung ating mga operator o kaya yung mga shipper? Yan ba ay direkta mismo sa office ng LTFRB o meron silang mga, sasabi natin, mga special na offices, mga extension office, kumbaga? Dito natin kukuha sa tanggapan ng LTFRB sa may East Avenue. Ayun, okay. At least malinaw sa atin para yung mga operators na gustong mag-avail dyan sa special permit, doon sa mismo sa LTFRB Central Office. Yes.
Yes, so wala silang mga satellite offices sa ibang lugar, particular. Ang ilan doon ay meron silang satellite office sa mga malls. Pero ngayon ay wala. Wala. Ayun. Sige, maraming salamat Kuyang Don sa pag-uulat na yan. Okay mga kaibigan, yan po si Kuyang Don, Robert Ramiro. Talagang, tama yung kanyang panawagan din, at panawagan na ng LTFRB, doon sa mga riding public natin, sa mga commuters natin, na wag kayo sasakay. Sapagkat, aglipa na po ngayon, yung mga kulurom na mga bus, at kung saan-saan lang sila pumupunta, i-pick up ng mga pasahero, gustong umuwi sa mga probinsya. Ang problema kasi, pag nagkaroon ng problema, di ba, may problema na, magkakaroon pa ng problema. Halimbawa, na-aksidente yung bus na sinakyan ng ating mga pasahero, ay kung hindi naman yan talagang may prangkisa yan, paano mahahabol ngayon yung operator niyan? Di ba? Mga kaibigan, hindi kawawa talaga yung mga kababayan natin na magiging biktima doon sa mga kulurom na yan. Ayan, meron pa akong alam na tumatakbo na party list, pero ang kontrata sa DPWH na milyon-milyon. Pilitin ako, sabihin ko. Ayan. Kaya ngayon, naglalabasan talaga dyan. Kuyang Fernando, yung mga proyekto ng mga congressman natin. Di ba dati, nung araw, yung pondo, binababa ng mga kongresista. Pero ang alam ko ngayon, parang direkta na yata mula sa DPWH. Yung project na pondo. Hindi ko lang sigurado ako yung Fernan kung ganun pa rin. Kasi noong araw, aking pagkakaintindi ay yung budget na galing sa Kongreso, ibinababa muna sa DPWH sa mga district representative natin, sa mga district congressman natin. Hindi ko lang alam kung ganyan pa rin ang procedure sa ngayon na dumadaan muna sa kamay ng may kamay. Pero kung ang budget niya ay direkta mismo doon sa project, kaya lang paano malalaman naman ng DPWH na yung project ni Congressman kung meron. Pero kasi ang DPWH, ang alam ko dyan, maliban sa mga building ng mga publikong paaralan o mga building ng mga barangay, pero karamihan ng project ng DPWH, pag hindi tulay, na walang tubig sa ilalim. kaya tuloy nagiging kwentuhan nga namin Sabi nga nila ating mga kababayan probinsyano na napunta sa Manila, nagtataka yung anak nung probinsyano. Sabi, tay, bakit yung tulay dito walang tubig, sa atin mayroon? Kaya muna, pag uwi natin sa bahay, sa probinsya natin, sabihin natin kay Mayor, magpagawa ng tulay na walang tubig sa ilalim. Yung pala, yung mga overpass pala, mga flyover pala yung dinadaanan. Anyway mga kaibigan, ito po yung napag-uusapan natin sapagkat pondo po ng gobyerno at yung pondo na yan nagagaling po sa buwis, sa dugo at pawis ng ating mga mamamayan. Tayo po na mga mamamayan. Oras po natin, 11 minuto bago sumapit ang 12 ng tanghali. At kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa Kasado Broadcasting Service, Deliver News dito po sa Kasado, Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. Yan ang responsableng mga mamamahayag. Ang KBS RMM News TV ay kasapin ng The Multimedia International Press Corps. Kaya yung mga party list na yan, kaya nga dyan sa Kongreso walang nagpapanukala na tanggalin yung party list diba? Kasi nga, nagiging na sila dyan grupo-grupo na grupo na, kampihan na. Kumbaga sa mga para sa laro ng mga tumbalata, kampihan na to! Diyan kayo, dito kami! Di ba? Ganyan ang nangyayari sa ating bayan. Habang, sa bagay, yung pagkakaroon talaga ng mga diskusyon, debate, ay bahagi po ng demokrasya yan. Talagang malusog na demokrasya. Kaya nga lamang yung panggigipit sa kapwa, yun ang hindi na bahagi siguro na masasabi natin. Yun ay kagustuhan na lamang ng iilan na mga politiko natin, mga kaibigan. Kaya nagiging kampihan ang nangyayari, mga kababayan ko Kung sino lang yung maraming kakampi,
pagtutulong-tulungan nyo yung isang tao. Wala namang problema kapag tulungan ninyo. Talagang, kung sabi nga, kaya nga may mga nakakausap po kami, mga kaibigan namin, mga abogado, at yung iba nga, mga prosecutor pa. Eh bakit nga naman, hindi mag-file sa regular na korte ang Kongreso? Eh, kagaya niyan, mayroong mga inibitahan dyan, pag hindi nakasagot ng ayaw sabihin din talagang mga bagay na hindi dapat sabihin, pipilitin ng kongresista. Hindi ba? So, sabihin ngayon ng tao na kanilang inimbitahan, I invoke my rights for self-incrimination. Oh. Ganun. Sige, contempt. Doon ka sa kulungan. Doon ka matutulog sa kulungan. Pagkatapos makakatulog ka ba kung yung mga kakasama mo doon mga mga convicted criminal na ginawa. Ito lang mga kaibigan. Minsan, napag-uusapan ng ating mga kababayan sa bangketa, sa gugupitan, sa barbershop, kung saan-saan pa, sa mga gilid-gilid, na bakit nga naman kinukuha yung mga convicted na mga involved sa illegal na droga gagawing witness. Gagawing witness. Only in the Philippines. Saan ka pa? Di ba? Napatunayan, kaya nga sila, sabi nga, talagang napatunayan na eh. Pagkatapos, ang gagawin ngayon ng mga magagaling na kongresista natin, hahalugugin yung mga kulungan. Sino sa inyo dyan na nakulong sa droga noong panahon ng dating Pangulong Digong? Nakataas naman yun ako sir. Anong pagkakalam mo sa droga? Sa illegal na droga? Ako po yung kasi nung araw, yan ang negosyo ko po eh. Kaya po ako nahuli. Yun. Ngayon, ano gagawin mo? Gusto mo tumistigo? Sir, kung magkakasundo eh. Ano magkakasundo? Kung magkakasundo po tayo sa usapan. Nako. Diba? Kaya nga pati yung video. Yung video. Alam niyo, may kumakalat na video ngayon. Hindi ko lang alam talaga magaling talaga mga Pilipino, Yung video ng dating Pangulo at saka ni Leila de Lima. Ay talagang magkasundo. Mga kaibigan. Kaya dito sa ating bansa sa ngayon, napakahirap paniwalaan ng mga politiko natin. Ayun sabi ni Kuya Fernan bakit maraming uto-uto na di pa convicted dadalhin mo sa correctional? Yan na nga eh. Di ba? Ang dinadal sa correctional, kung talagang napatunayan na ng korte, tama ka dyan, Kuya Fernan. Yung mga kinuntim ka dyan sa Kongreso, ihahalo ka dun sa mga talagang may kaso ng regular na kaso. Ano kaya? Kung ang isang congressman natin gano'n mangyayari, na kapag kayo ay napagbintangan, na meron kayo nilustay, pwede na kayong ikulong dahil hindi niyo inamin. Nilustay na pondo. Kaya minsan talaga, napakahirap paniwalaan ang kwento pagka ang politiko ang nagkwento sa atin. Kaya nga sila sanay sa kantang Pangako eh. Di ba? Pangako sa'yo. Ipaglalabang ko sana all. gusto ko masaya ka. Ayun, mga ganyan eh. Yan ang mga ng politiko. Lalo ngayon, nakaw malapit-lapit na. Kung hindi ako nagkakamali, itong January, magsisimula na tayo yung ng Comelec gun ban. Kuya Fernan. Para magsisimula na yung gun ban ngayong January. Mga huling linggo yata na January. Malaman natin, ayan. Ayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Kasado Broadcasting Service, Balitang Kasado, at syempre kay Kuyang Arnold Acevedo Namuco ng kanyang programang Gabay at Patnubay. Kanina po yun. Mga kaibigan, araw-araw po ang Gabay at Patnubay ni Kuyang Arnold Acevedo Namuco. Likewise, congratulations kay Kuyang Alan Bordios. Kasi may award po ngayon makatanggap ang ating station manager ng Balitang Kasado at ang Kasado Broadcasting Service. At sa issue ng lipunan kay Kuyang Wayne Lawson, ayan, hindi sila makapaniwala na talagang ikaw ay Bisayang Tisoy.
wala tayong magagawa. Eh, ganun lang yun. Kunwari lang. Kung maniniwala kayo, di okay lang. Kung hindi naman, wala akong magagawa. Yun ang paniniwala ninyo. Diba, Kuyang Fernan? Anyway, back to the topic tayo. Sapagkat napapanahon ngayon ng mga politiko, talagang makikita ninyo ang tunay na serbisyo. Magpapakitang gilas ngayong itong December nito, ay sigurado yan. Di ba? Yung ibang politiko, pati yung ibang departamento ng ating pamahalaan, paghihimasukan, mamimigay ng mga cash gift, ay trabaho ba ng isang kongresista yan? Kilala mo ba yan, Kulang Fernan, Hota? Yung congressman na yun? Na namumudmud ng kung ano-ano? Di ba? Di ba, sana kung sarili niyang pera yun. Ang problema, kakamitin ng isang tanggapan para sumabay sa proyektong ganun. Ay, nako. Hindi ba dapat yan ang pamimigay? Bagay, mas maganda na yan nagbibigay ng maaga. Para ngayon, tinatawag nating name recall doon sa mga politikong yan. Sapagkat ilang buwan lang naman, eleksyon na, madaling maalala. Si congressman, nagbigay pala ng ganito sa amin noong Disyembre. Naalala kami. Meron kaming Noche Buena na masarap. Nagsalo-salo kami. Nung mag-birthday si Lola, tsaka si Lolo, pinadalhan ng tikoy. Tikoy. Ayan. Pag sinabi natin tikoy, made in China. Ayan. Salamat daw. Di ba? Salamat. Salamat sa mga tikoy. Kaya nga, ngayon, wala tayong marinig ito, sa totoo lang, Kuyang Don Robert Romero. Wala tayong marinig ng mga kongresista na kumukundi na sa pinagagawa ng mga barko ng China na sinasagi yung mga barko natin pangisda. Diba? Yung barko ng BFAR, yung Bureau of Fisheries Aquatic Resources na sinagi, mabuting at hindi lumubog. Pagkalaki-laki, dambuhalang barko ng China. Wala tayong marinig dyan sa Kongreso. Meron ba kayo naalala na kinundi na ng mga kongresista at maging senador natin? Na yung pinagagawa ng inchik na yan, ng China? Kung bakit ginigipit yung ating mga barko na nagbibigay ayuda sa ating mga mangingisda? Di ba? Parang wala akong marinig. Wala akong marinig sa inyo, mga congressman. Mga party list. Di ba? Bagamat sinasabi na nag-react nga ang Estados Unidos, ang maging ang European Union ay nag-react sa nangyayari doon sa pananagi at pagbangga ng isang barko ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nasira yung railing, yung gilid ng barko. Talagang sinusubukan. Ayan, dahil ng mga mensahe sa atin dito. Magandang umaga kay Kuya Hans. Good morning at happy viewing, happy listening, happy watching. Lahat na ng happy. Happy birthday. Malapit na, huwag kayong magkalala. Happy Christmas. Ito, yan. Mabuti pa nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, walang naputulan na daliri yung sundalo. Bakit kaya itong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, minisundalo tayo naputulan ng daliri? Dahil yan sa West Philippine Sea. Yun, may kanya-kanyang reaksyon eh. Yung iba naman, sabi, kaya hindi siya walang naputulan na sundalo sapagkat hindi naman ginigipit ng China ang Pilipinas noon. Dahil nagkakaintindihan. Sige, mga isda kayo, ibenta nyo sa amin. Bibilhin namin yung isda ninyo. Di ba? Ngayon, di ba? Noong karaang araw lang, Kuya Don Robert, parang mag-i-import, mag-i-import ang Pilipinas ng isdang galunggong. Saan galing yung galunggong? Sa Pilipinas. Saan galing yung galunggong na i-import? Sa China. Naku po, Mamma Mia, let me go. Grabe talaga. May gumagawa kasi ang mga ang mga member ng Congress na political drama para sa pansariling interes kaysa pag-ukulan ang isyu ng West Philippine Sea. Oo nga naman. Di ba? Kasi malalim yan Kuyang doon Maaring
sa totoo lang, aminin at sa hindi natin, sa bawat pamilihan, obserbahan mo yung mga bilihin dyan, maging sa bigas, may mga galing sa China. O, di ba? Sa mga hardwares, o, di ba? Mga utensils, o, obserbahan ninyo kung saan galing. O, karamihan dyan gawang China. O, at pagkatapos, nagalit tayo sa China. Samantalang nasa China, nasa Pilipinas na yung mga Chino. Matagal ng panahon. Panahon pa ni Limahong. Naandito na sila. Kaya nga maganda yung komento kanina eh. Nung panahon ni Digong eh, wala raw sundalo na putulan ng daliri. Tapos pagdating ng panahon ni Bongbong, may naputulan na daliri na sundalo natin. Oh. Ay, hindi naman tayo sinakap ng China ng panahon ni Digong. Oh. Gusto nga ng Digong noon eh. Kami na tayong probinsya ng China eh. Oh. Kaya ang problema kasi, paano? Ayos, tama yung paninindigan. Dapat manindigan ng isa, lahat manindigan. Ay, hindi eh. Ay, dyan sa Kongreso, ang dami mga hunyango din dyan. Ngayon, daluyan ng mga biyatang umiikot sa sariling bakuran na kunwari imported products. Ayun. Kaya nga ngayon, tema, sa bigas, sinasabi na maglalatag ko yan doon sa mga station, terminal ng LRT at MRT. Kung saan-saan dito sa Metro Manila. Ang halaga ng bigas ay 40 pesos. 40 pesos. Wow. Parang ipagmamalaki pa sa atin yan, 40 pesos. Ipagyayabang nyo na yan. Sanay na mga Pilipino bumili ng 23. Ang kalahating kilo. Oh, ibig sabihin, 46 ang binibili nila sa kilo. Tapos nga iyayabang. Pero ang kagandahan lang niya, Kuya Don, Robert, yung sinasabing magbebenta ng bigas na halagang 40 pesos per kilo sa mga LRT at MRT station ay hindi subsidized ng gobyerno yung bigas na kanyang ibebenta. Ito po ay galing mismo, kung hindi ko nagkakamali, kung tama yung aking nakuhang balita, galing sa Nueva Ecija. Mga magsasaka sa Nueva Ecija. Na tutusin yung bigas na bagong ani, ang halaga ay 42. Pero anong ginawa nila? Nagpalugi silang 2 piso, alang-alang na makasuporta sa programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa pangako niya, gagawin 20 pesos. O, di ba? Mabuti pa itong ating mga magsasaka, nagmamalasakit. Nararamdaman ang hirap ng mamamayan. Pero ang mga congressman natin, meron bang ganon? Na naglaan ng pondo nila, milyong halaga? O, bibilihin ko yung mga bigas na yan. Na mga mamahalin eh. Ibababa ko ng kalahati ang presyo. Kung binili ko na 50 ang 1 kilo niyan, sige, 20 na lang, 25 pesos na lang. Pero imported yan, mamahalin yan. Mga Japanese rice, Japonica rice, lahat na ng mga imported. Oh. Pero wala. Nga. Dito mga kaibigan, wala po tayong masamang intensyon sa programang issue ng lipunan. Napag-uusapan lamang po natin ang katotohanan at ang nangyayari sa ating bayan. Sapagkat habang marami ang nagugutom, taghihirap, walang tahanan, nasira ng mga dagdaang kalamidad, ang congressman natin na andyan sa kongreso, bangayan ng bangayan. O di ba? Nauubos yung oras, naabos ng kung anong oras ng hating gabi. Pero kinabukasan, nga yung ating mga maliliit na mamayan. Bakit? Ay, mga congressman yan, hindi magugutom yan. Pag merienda niya, may maghahatid yan. Kakain yan. Hindi malilipasan ng gutom niya, maniwala kayo sa akin. O, di ba? Busog na busog lagi yan. Kaya sa sarap ng buhay. Ilan lang sa kongresista natin, hindi ko po nilalahat mga kaibigan, ilan lang sa mga kongresista natin, ang ramdam, ang tunay na damdamin at nararanasan ng ating mga maliliit na mamamayan. Ilan lang yan. Mapipili mo lang sa ilang daliri, sa kamay, at sa paa. Pero kung bibilangin natin ang ating mga kongresista dyan, kasama na yung mga party list, aba,
ay halos 300 kongresista. Imaginein mo, isipin mo, ilang milyon ang bawat isa sa kanila sa loob ng isang taon. Kung 100 milyon ang bawat isa, i-multiply mo sabihin na lang natin 250 kongresista, kasama na yung mga party list. Ilang bilyon, as in, baboy, na pondo ng ating gobyerno na nanggaling sa buwis ng ating mga maliliit na mamamayan at sila nagpapasarap sa buhay. Kaya ganyan na nangyayari. Ayan. Dalawa ang backdoor ng Pinas, pero sa Cagayan, daming ginagawa ang Chino para sa paggawang bakal. Ayan. Ano kaya yun? Kaya siguro kayo, Kuyang Fernand, dumadami ngayon ng mga nangangalakal eh. Siguro doon na lang ibenta yung mga bakal nga galing sa mga junk shop. Ano? Kaya nga minsan, ang katotohanan, nagkakaroon ng kontradiksyon sa pangyayari. Bakit? Nagiging ipokrito minsan ng mga Pilipino, lalo yung mga politiko natin. Na kunwari, ayaw sa pogo. Yung pala, nung makarating yung pogo sa kanila, ang ginawa, naging puga. At pumuga. Kaya nga, yun, tama, si Kuyang Don Robert. Karamihan naman congressman, matataba. Ilan-ilan katamtaman ang hubog ng tiyan. Bihira lang. At meron akong kilalang kongresista sa lalawigan ng Rizal. Simula na maging congressman, kung ano ang kanyang katawan nung bago pa lang sa bilang kongresista, hanggang ngayon yun pa rin. Ibig sabihin, talagang ang pagkain niya, nung una, yun pa rin ang kinakain niya ngayon. O, di ba? Hindi siya tabain. Yung iba dyan, payat na maging congressman ngayon, sabi nga, tingnan ko nga, sige, ito, walang halong malisya, jumingil ka, kasi lalaki, tingnan ko lang kung matatanaw mo. Kung matatanaw mo yung poste ng Meralco, tingnan natin, bakit? Sa laki ng tiyan, matiyatanaw ba yung poste ng Meralco kung asaan naroon? Mga kaibigan, ay nako, ganyan talaga ang buhay sa Pilipinas. Minsan, 8 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghalian. Ayan, Kuyang Don, ano kaya masarap na ulam ngayon? At Kuyang Fernan, siguro, so ganito medyo mahalumigmig. Mahalumigmig kasi mga kaibigan ang panahon. May minsan bigla lang maambon, pero umaaraw. Oo nga, umaambon, pero umaaraw. Kahapon lamang parang kanta na naman yan, nakahapon lamang, di ba? So, dyan sa bahagi ng Kainta sa lalawigan po ng Rizal, kayo nagtaka. Ang ganda ng panahon, biglang bumusong ulan. Pero umaaraw. Pero makikita mo yung mga tao, lalo yung mga motorcycle riders natin, nakakaputi, umaaraw. Kasi nga, umaambon. O, di ba? Talaga naman yung panahon natin, pabago-bago. Yan ang tinatawag na climate change. Ayan. Kaya kailangan din yan, sumabay yung mga politiko natin sa climate change. Kung nagbabago yung ating klima, dapat siguro magbago rin yung ihip ng hangin. Yun ang tinatawag na wind of change. O, di ba? Parang kanta rin yun Kuyang Don Robert yung wind of change. O, di ba? Anyway, mga kaibigan, balikan ho natin kasi nakakatuwa. Marami mga iba't ibang komento kasi yung ating mga kababayan dito po sa akin. 10 minuto makalipas po ang 12 ng tanghali, mga kaibigan. Na showbiz talaga yung nasa Kongreso, no? Ang gagaling nila magdrama. Talagang mahusay ang direktor nila dyan ang problema ngayon, sabi nga ng ating publisher, sa Amerika, medyo pinag-uusapan din yung naandyan sa Kongreso. Ang kanyang kababalaghan. Sino kaya yun? Hulaan nyo kung sino yung kongresista na yan. Na para pinag-uhulaan din yung kanyang kababalaghan sa Amerika, mga kaibigan. Ayan. At ito nga, mga kaibigan, lumabas din sa mga pahayagan. Otot yung change. Ayan. Tama. Ito.
Kasi may nagtanong ng mga kapatid natin sa mga mamamahayag kung patatawarin ba ni Vice President Sara Duterte yung mga taong kumakalaban sa kanya. O, sabihin na natin, yung mga nambubuli sa kanya. Ayan, sabihin na natin, direktahan na. Yung salita, nambubuli. Bakit nambubuli? Kasi ang dami nila eh. Ang dami nila nambubuli, di ba? Pero habang binubuli yung ating Vice President Sara Duterte, ay sila naman na nabubullshit, mga kaibigan. O, di ba? O. At ang sagot ng ating Vice President Sara Duterte, na hindi daw sa pagpapatawad sa kabila ng pahayag at malapit na ha, sa kabila ng palapit na ang Kapaskuhan, talagang hindi magpapatawad. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, at hindi siya talaga magpapatawad sa mga tao na umalipusta sa kanya. Ito mga kaibigan ha, mabigat yan. Sapagkat, wala tayong magagawa. Yun ang kanyang saloobin eh. Yan ang kanyang damdamin eh. Saktan niya kanyang damdamin. Anong gagawin natin? Anong gagawin niya ng bawat isa? Kung hindi natin, sabi nga, respeto ang kanyang karapatan. Siya yun eh. Sabi nga, madali minsan magpatawad. Pero hindi ganoon kadali makalimot. Lalo yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Hindi naman kagaya ng kanta yan ni Sharon Cuneta. Forgive and forget. O, di ba? Na ganun lang kadali sa kanta. Pero sa tunay na buhay, hindi ho ganun kadali na makapagpatawad ang isang tao, lalo kung siya ay nalapastangan ng kanyang pagkatao, nayurakan ng kanyang pagkatao, natural. Kahit ano mangyari, sasabihin ko sa inyo, lifetime guarantee yan. At may warranty pa. Na hindi kayo mapapatawad. Mga kaibigan, 33 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Nako. Oy, 13 lang pala. Ayun, 13 minuto. Yung mga nangyayari ngayon, uso na naman. Bagay, hindi na bago ito. Kaya lang, parang nagpapatuloy na naman. Itong mga holdapan sa mga convenience store at kung saan-saan pa. Kasi nga mga kaibigan, yung mga pangyayari yan, sa dami ng problema ng bayan at ng ating mamamayan, hindi ho natin, kumbaga, ipinagtatanggol yung mga holdapper. Kasi hindi naman talaga dapat eh. Pero, kung ang mga tao natin, lalo na sa ating kapulisan, ay talagang 24/7. Sa bagay, kadalasan naman, mas mahusay tumiming ang mga masasamang loob kaysa sa mga otoridad natin. Kasi ang binabantayan lang nila ng mga masasamang loob, itong ating mga otoridad. Pag nagkataon na nag-robbing, halimbawa, sabihin natin mga 12-13 o 12-14, nag-robbing yung mga pulis sa mga convenience store, sa kanilang nasasakupan. At pagkatapos na makadaan yan, siyempre hindi naman automatic pag ikot yan, andyan na kaagad. Hindi. So, bibilang yan kung ilang minuto o oras bago uli bumalik. Maswerte kung bumalik pa uli yan sa buong magdamag. Paano kung hindi na? Ayun. Nalulusatan talaga ng masasamang elemento yung ating mga otoridad. Kaya nga, ito sinasabi mga kaibigan, na nagkaroon nga po ng holdapan sa San Pablo City, sa lalawigan po ito ng Laguna, mga kaibigan, na hinold up ng dalawang hindi nakilalang suspect ang isang branch ng Alphamart alas 3:45 ng madaling araw. Ito po yung sinasabi ko mga kaibigan sapagkat habang tulog yung gwardiya, ayun, napasok na. Ito pong Alphamart ay nasa Barangay Nicolas, San Pablo City, mga kababayan, sa lalawigan po ito ng Laguna. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naka-duty sa store sina John Mark at Ryan nang pumasok ang dalawang suspect na armado ng baril
tinutukan ang dalawang staff at inutusan na kunin at buksan ang vault saka kinuha ang pera na nagkakahalaga ng 65,000 pesos. Nagsasagawa na ng investigasyon at tinitingnan na rin ang CCTV footage sa lugar para madakip ang mga suspect. Wala na. Ay, hindi na papakita yan eh. Mabilis pa sa alas 4 yun. Kaya nga, ang ginawa niya ng panguhulap, alas 3:45 ng madaling araw. So, mas mabilis siya. Sa alas 4, katakas na. Oh, yun. Kasi ngayon, laganap, bagamat sinasabi ng hepe ng Philippine National Police na walang bloody war pagdating sa illegal na droga. Pero namamatayan naman, napapatayan ang ating hanin ng pulisya sa kampanya sa illegal na droga. Kaya ngayon, tuwang-tuwa yung mga kongresista kapag ang mga namamatay, yung mga otoridad natin. Wala tayong nabalitaan na yung convicted na ipinatawag dyan sa kongreso para imbestigahan bakit pinatay yung isang pulis, bakit pinatay yung PIDEA. Oh, di ba? Oh, wala. Kaya para lumalabas tuloy na pabor na maubos yung mga otoridad natin ng mga adik. Oh, kagaya nito mga kababayan. Na sa bagay, ito po ay sa Metro Manila, particular sa National Capital Region po mga kabayan, ano? Na sinasabi na 2 ang nahuli sa halos 4 na milyong halagang shabu. 4 na milyong piso ang halaga ng shabu diyan sa lungsod ng Taguig. Oh. Sa Taguig mga kaibigan, nung araw pa yan ay kilala na yan sa mga lugar talaga diyan na mayroong mga tiyanggian din ng shabu. Ay, di ba? Pero hindi nila na-overtikan ang Pasig pagdating sa droga. Oh. Ito mga kaibigan, tinatayang nasa 609.6 gramo na hinihalang shabu ang nakumpiska sa isang buy-bust operation Martes ng gabi sa Taguig City, mga kaibigan. Sinagawa ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig ang buy-bust operation alas 8:50 ng gabi sa Barangay Rizal ng nasabing lungsod. Naaresto ang 2 suspect na sina alias Joy, 43 anyos, at alias Enrique. Ito na naman tayo. Kapag ang nahuli, lalo pat sa droga, lahat itatago yung kumpletong pangalan. Pero kapag ang suspect ay nahuli sa ibang krimen, ilalantad ang buong pangalan. O, di ba? Dito ginamit lang ito yung alias. Ay malay ba natin kung sino si Joy? Malay ba natin kung sino si Enrique? Oh. At dito, safe sila. Diba? Gusto ko safe ka. Oh. Nakuha sa buy-bust ang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 4,145,000. 4,145,000 at 280 pesos. Ang mga suspect ay sina. Yan nga, si Joy at si Enrique. Hindi kaya ito yung dalawa ay magsyuta. Oh, si Joy at si Enrique, ang mga suspect, nasa kustodiya ng Taguig City Police Station at naharap sa kasong violation of Section 5 and 11 ng Republic Act 9165. Oh, pagkatapos, ano mangyayari dito? Ganun lang ba yun? Eh, tinago yung pangalan ng nahuli at pagkatapos, pag ibang krimen, nakalantad ang pangalan. Yung, kung nalala ninyo mga kaibigan, minsan ko tinalakay dito, kung nalala ninyo yung isang babae na nagnakaw ng koleksyon ng simbahan, di ba? Ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan ng mga otoridad. Kaya lumabas sa pahayagan eh. Sa halagang 5,000 na kinuha, na nahuli rin. Kumbaga, asan din yung sinasabi natin, yung Right to Privacy Act? Bakit ganun? Selective ba ang ating mga otoridad
sa ganitong pamamaraan. Kaya nagtataka nga ako dito eh. Kasi ito po kaibigan, kaya ko po natalakay ito at natanong ko rin ito sa ating mga kaibigan, mga pulis, mga opisyal. Ang nagiging dahilan pala, laging sinasalang-alang yung Right to Privacy Act. Yan. Kasi ang nagiging katwiran, hindi naman pala sila papatunayan. Hindi pa sila napatunayan. Di ba? Ay wala namang aamin dyan sa mga drug lords na yan, sa mga addict na yan. Nakuha na nga ang mga apekto sa kanila eh. Mga kontrabando sa kanila eh. Aamin pa ba yan? At doon sa mga nakulong na mga drug addicts na nahuli, na pinatay, gumahasa, naimbestigahan din ba ng Kongreso kung bakit pinatay? Oh. Kaya yung mga kaibigan, minsan, hindi ho natin na masisisi ang ating mga kababayan na mag-isip na ang batas natin para lang sa mayaman. Sa mahirap, wala na. Kasi kadalasan ng mga nakukulong, di ba? Itong maliliit lang naman eh. Ay kung ang nahuhuli dyan, yung mismong pinagmumulan, kumbaga sa tubig, kung ikaw ay nagsasahod ng tubig sa timba, alam mo kung saan tumutulo. Ngayon, kung sa gripo ka kumukuha, bakit ang panggigigilan mo yung patak? Pati hindi mo isarado yung gripo para wala nang pumatak. Parang ganun lang yan eh. Yung daloy. Oh, mga kaibigan. Kaya ho, nagpapatuloy yung illegal na droga, mga kababayan ko, sapagkat marami pa din ho addict at wala nang kinatatakutan sa ngayon, mga kababayan, ng mga otoridad. Kaya nga yung hold-upan na yan, hindi na nakapagtataka sa ngayon. Ito ho, sa pinagtatanggol ko yung dating Pangulong Duterte. Noong panahon ni Digong, meron ba tayo ng mga nabalitaan na hold-upan? Nung pinaigting yung kanyang kampanya laban sa illegal na droga? Snatching. Ay dyan sa Cubao, naku po, nung araw. Talamak dyan, bago naging presidente si Digong. Hold up dito, hold up doon. Snatching. Sasabay sa mga pampasahero sa sasakyan. Mandurukot. Pero nung naging pangulo si Digong, noong 2016, at marami rin ang nalagas ng mga siraulo, aba, naglalakay yung ating mga kababayan, lalo yung mga kababaihan, kahit umuwi ng alanganing oras ng gabi, nakakauwi sa bahay ng ligtas. Ay ngayon, swerte pag nakauwi ng ligtas. Lalo yung mga lugar na medyo delinquente o alanganin, medyo madilim. No. Bakit nasasabi natin? Sapagkat nanunumbalik na naman yung mga dating asal, dating gawi ng mga buhay pang masasamang elemento ng lipunan. Kaya nga mga kaibigan, pag ating aanalisahin ang sitwasyon na ang tungkol sa droga, hindi masawata sapagkat maraming adik. Hanggat maraming adik, siyempre, tuloy-tuloy ang production yan doon sa mga pabrika ng shabu. Pagawaan ng mga iba't ibang sangkap ng shabu. Tuloy-tuloy lang yan. O, di ba? At nung mga nakaraang linggo, ewan ko lang kung totoo rin o maaaring totoo, maaaring hindi. Alin sa dalawa? Pumutok din ang balita na isang kongresista, kamag-anak ng isang kongresista din, nahuli yung sasakyan, ang laman ay shabu. Oh, sino ba yun? Kilala kaya ni Kuyang Don Robert yon? Yung sinasabing, di ko mawari kung kamag-anak na kung sa mother side o ano man. Basta parang kamag-anak ng isang congressman na nahuli. Malaking halaga ng bulto ng illegal na droga. Oh. Sa bagay, hindi tayo magtataka. Kasi magiging yung, di ba, nang una pa lang, ha? Kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon po ng problema dyan. Yung anak ba yun o kamag-anak lang? Yung Secretary Boyeng Remulla na sinasabi na-involve sa illegal na droga noong mga nagdaang panahon. Kung totoo yun. O, di ba? So, hindi ako nagtataka
Sapagkat kahit noon pa, hindi pa panahon ni Digong, mga nagdaang administrasyon pa, mga kaibigan, ang ambulansya ginagamit na pang-deliver ng shabu. Oh. Meron yan nung araw. Hindi ko lang alam kung matatandaan ni Kuyang Fernan Hota yan. Merong ambulansya na nasa kote ng ating mga narcotics group noong mga panahong yun. Kung hindi ako nagkakamali, sa lalawigan ng Quezon. Nasa kote yung ambulansya. At sino ang may-ari? Kilalang politiko sa ating bansa ng mga panahong yun. Ha? Ganun katindi mga kaibigan. Nagmamadali. Ang hindi alam, nakatembre na pala yung ambulansya na yun. Na kunwari may pasyente nagmamadali, nakasirena, nakawangwang, lahat na. Naka-blinkers. Siyempre, ambulansya nga naman, sino mag-aakala ng pasyente ay shabu? Oh. Kaya yan ang mabigat eh. Ayan, alam nga daw ng isang opisyal ng gobyerno kung saan makakuha o makakabili ng shabu. Oy, oo nga no. Ay, tama si Don, si Kuyang Don Robert. At narinig ko nga rin pala yung sasabi, kaya yung mga adik na yan, kaya bumabatak yan, sir. Bumabatak yan, sir. Kasi, para mas malakas ang kanilang katawan, kasi sila may mga panggabi. Diba? Ginastify pa. Oh. Kaya nga ang hamon ng programang issue ng lipunan sa ating mga kongresista, magpanukala kayo dyan, ipasa ninyo ang batas na gawin yung legal ang shabu sa Pilipinas. Upang sa ganon, hindi na ho kinakailangan magbigay ng pondo para sa intelligence fund ang gobyerno sa PNP, sa PDEA. Bakit? Kasi pagka yan ay legal ang shabu, ihahanay mo sa bentahan ng asukal, ng asin, ng bigas sa palengke, makilalaman mo ngayon kung sino yung adik. Bakit? Siyempre, bibili. Pabili nga po ng isang tingi lang ng shabu. Yung class A. O, di alam mo na ngayon kung sino yung adik. Nangyayari ngayon, para bang, ayan, may komento dati, parang naglulukuhan lang daw. 28 minuto makalipas ang 11:02 ng tanghali, naglulukuhan lang daw. Mantakin ho ninyo, isang mataas na opisyal ng ating PNP. Ang naringgan ng ganun, na para bang ginajustify pa, na kaya yung mga adik ay nagsasabu, kasi nga, kailangan nila magkaroon ng malakas na resistensya, at panggabi ang trabaho. Ganun ba yun? Kaya siguro dyan sa mga kaibigan natin na nakakarinig, kung meron kayong mga dikit na kongresista, ipanukala ninyo, i-suggest ninyo sa kanila. Sir, congressman, ito ho, baka sakali, ito, may nagbigay sa akin ng idea eh. Baka daw pwede ninyo, kayo na mag-sponsor, gawin na ho ninyo legal ang shabu sa Pilipinas. Siyempre magtatanong si congressman, bakit naman? Kasi ho, di maubos-ubos eh, yung mga adik. O, di ba? Kung legal ho yan, hindi na maghahanap ang ating taga-PDEA, ang nasa NBI, ang naan dyan sa ating PNP operatives. Hindi na ho maghahanap yan kung sino yung mga drug addicts. Kasi, kung nakahanay na sa palengke yan, sa pamilihang bayan, nakahanay sa bigasan, sa asin, sa asukal, sa tindahan ng tuyo, kamatis, o alam na, pag may bumili. Ayan. Ayaw niya ko yung Don Robert Romero. Gawing legal ang shabu dahil magiging zombie ang mga Pinoy. Yun nga lang. Oo nga. Zombie plants ang kailangan natin dyan. Anak ng kagon. Pero, meron ko nakausap din na opisyal din ng Philippine National Police. Isa pong general din. Ang kanyang idea, lahat ng adik ha, may kanya-kanya silang lugar. Halimbawa, ito, drug addict ka. Diyan ka sa isang isla. O, diyan kayo. Sama-sama kayo diyan, ha? Huwag kayong aangal. Lahat magkakasama kayo, puro kayo mga addict. Puro kayo mga addict. Kung yan ang bisyo. Lahat ng mga manginginom, diyan kayo sa isang isla. Lahat kayo, puro manginginom. Yan. Huwag kayong aangal kasi yan ang bisyo ninyo, eh. Diba? Upang sa ganun,
hindi na nahaluan, o, di ba? Ang kanyang logic, mga kaibigan, na binigay sa akin, yung isang general na yan, ang logic, para hindi nahaluan yung matitinong mamamayan ng mga drug addict. O, di ba? At least, ligtas ang taong bayan. Sa masasamang bisyo. Kung ikaw ay hold-upper, o dito ka sa kabila, may sarili kayong isla. Lahat kayo mga hold-upper. O, yan. Ito, may nag-suggest dito. Paano naman kung mga congressman? Ay, sarap ng buhay, no? Kung sa isang isla sila lahat mga kongresista. Nakayati pa yung mga yan. Ayan, oh. Sa isang isla mga congressman, ganun ba yun? At saka senador. Di ang sarap ng buhay. Nakayate, may aeroplano pa, may helicopter. Ang sasarap ng buhay. Ibig sabihin, hindi natutulungan niya kanilang mga constituent. Talaga naman, oh. Kasi nga, habang nagpupursige ang gobyerno na sabi nga ibang approach, ibang approach daw ang kampanya ng gobyerno natin laban sa illegal na droga sa ngayon. Hindi raw siya masyadong drastic, hindi siya masyadong brutal. Ang nangyayari nga mga kaibigan, hindi nga drastic, hindi nga brutal. Pagkaroon ng operation sa bypass, nakatunog yung huhulihin, bang, kawawa si policewoman, kawawa si patrolman. Oh, mga operatiba, patay. Di ba sa Mindanao naman nagdaang buwan? 2 operatiba ang napatay. Babae pa yung isa. Oh. Samantalang yung mga pulis na yun, may mga pangarap pa sa buhay yun. Mga kaibigan. Bagamat, sasabihin natin, oh, tawag ng tungkulin, mga kababayan. Kaya sila talagang nagbubuwis na. Yung tawag dun, yun ang buwis buhay. Sapagkat talagang inialay ang buhay doon sa kanilang trabaho. Hindi kagaya doon sa naririnig namin eh. Buwis buhay, wala buhay pa naman hanggang ngayon. Ay, ang tawag doon, hindi buwis buhay. Tayaw buhay. Ay, wala naman nangyari. Kaya buhay na buhay. Mga kaibigan. Kaya ito, mga problema natin talagang napakahirap ispilingin sa Pilipinas. 33 minuto makalipas ang 12 ng tanghalian. Ngayon siguro masarap na ulam ngayon. Yung sinigang na bangus. Ayan. Sinigang na bangus, bangus na galing sa dagat. Ayan. Bakit daw sinigang na bangus galing sa dagat? Kasi nga naman, yung bangus na galing sa tabang, lalo ngayon ng panahon ng tag-ulan, minsan nagiging lasang gilik. Alam niyo ba yung gilik? Kung anong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Yung pong burak na nanggagaling sa ilalim ng tubig o yung putik. Ayan. Siyempre, pagka bangus na galing sa dagat at sinigang yan, haluan mo na maraming sili green. Sili green eh. Siling green. Ayan. Ay, at saka haluan mo rin ng dahon ng pichay o kaya pichay mismo. Ang sarap ng tanghalian mo, Kuya Arnold. Sigurado yan. At pagkatapos ang sausawan mo, yung toyo, may halong kalamansi, at tapos, at may siling labuyo, sigurado, usok. Usok yung kanin na bagong sinaing. Kaibigan. Ayan. At nakalagay doon sa interpretasyon, toyo eh. Toyo. Magkaiba ho yung toyo sa toyo. Minsan yung mga Pilipino ngayon, kaya naboboryo, may toyo. Ayan. O, di ba? Maraming nasa bangketa, makikita mo. Ay, nakikita namin minsan nila Kuyang Alan, saka Kuyang Arnold eh. may namamalimos. Talagang ganda ng tindig, lalaki. Pero talagang kikitingnan mo sarili, ang dungis, talagang pagkakamala mo talagang hirap na hirap sa buhay. Pulubi, pilay-pilay, may tungkod, walang chinilas yung kabilang pa. Sumaawa ka, mga kaibigan. Kaya nga lamang, nung dakong huli na tuklasan po namin, ito po, sabi ko nga, para-paraan lang, makaguyo, makapapaniwala sa mga tao. Bakit?
Aba, sa bandang huli mga kaibigan ang nangyari, at tapos mo mabigyan ng, to tatang, pagkasyahin na po, pagdamutan na po ninyo ito na konting barya. Di naman ho ito kalakihan, harinawa, makatulong po sa inyo pambili ng pagkain. Salamat po, Ginoo. Sumunod na mga araw, nakita namin na ando sa sidewalk, sa isang lugar, hindi malayo-layo sa kanyang lugar na iniikutan Lumipas sa isang lugar, isang kalye rin. Aba, nakikipag-inuman, may pulutan pang inihaw na bangus. Anak ng tinapa talaga, Para-paraan lang talaga mga Pinoy, mapamaraan talaga Nagaan yung pulubi na makalikom na nagiinuman na ng kanyang mga kasabwat. May inihaw pang bangus. Kasi may mga tindahan sa malapit sa palengke. May tindahan ng mga luto ng hinihaw na bangus. Nakabili. Kalain mo nga naman ang buhay, Para-paraan mga kaibigan. Anyway mga kababayan, 36 na minuto makalipas po ang 12 ng tanghali at kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin dito sa Kasado Broadcasting Service Deliver News sa balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo at sa isyu ng lipunan. Isyu noon, isyu ngayon, isyu magpakailanman. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Na bagamat pangit ang mukha mga kaibigan, ang tanging may pagmamalaki lamang kagandahan ng loob sa kanyang kapwa. Maupay nga udtuhay yung atanan, mga kasangkayan, mga waray noon, taga Region 8, Haliti and Samar, siyempre marahay na Aldao sa Indugabos, mga tugang, diyan po naman sa Region 5. Buenas tardes, mga, buenas tardes, amigos, amigas, diyan sa mga tsabakano natin sa Zamboanga Peninsula. Maayong hapon kayo yung tanan. Ayan. Naimbag tayo kuya. Naimbag. Ito ang magula yan. Ayan. Ito ngayon mga kaibayan, isa po sa mga dapat pa. Sa dami ng problema talaga ng bansa natin, pati mga kabataan din, minsan nakakaligtaan din ng ilang magulang. At yung ibang magulang naman, ginagawa namang kasangkapan din yung kanilang mga anak. Para ibenta sa internet, pagkaperahan. Meron na po mga pangyayari at mga nahuhuli ng mga mismong magulang. Kasi nga naman, nang mahuli yung isang ina, kasi nung araw meron akong napasama ko sa isang operation sa drug bypass na yung target, Kuyang Arnold, Kuyang Don, ay babae sa legal na droga. Yung pala, mayroon pa sa sideline ng mahuli na aktuhan. Pinagsasaya yung kanyang anak na minor de edad, siguro mga 12 or 13 anyos na babae. Live. Live nationwide. Via internet. Worldwide pa. Yung pala, mabilis at malaki ang kinikita sa isang araw nung ina. Pag nakabatak na yung ina, magsasayaw din siya muna. Siyempre, maraming mga parokyano, maraming mga foreigners na mga audiences niya. So, meron ng mga kasunduan kung magkaano. Halimbawa, kung magkaano ang napag-usapang presyo, aba ay dolyar. Dolyar ang pinag-uusapan. Mga tiyong, mga tiyang. Kaya pala, yung nasabing nanay, hindi mo mapapansin na kahit nangungupahan sa magandang apartment, hindi mo mahalata na ganun ang gawain. Kung hindi dahil doon sa isa pang bisyo, yung droga. Kaya pala ang ganda na sasakyan, pero nangungupahan magandang apartment sa isang subdivision, sa Rizal. Pagkatapos, yung pala ang modus. Pagka nakatake na ng shabu, ayan na. Magkisimula ng mga alas 9 ng gabi. Halimbawa, kung halimbawa sa ibang bansa, siyempre minsan madaling araw dun. O kaya atin kayo, kaya magsisimula ng maaga dito sa atin, kung ilang oras ang diferensya, magsisimula ng alas 3 ng hapon, hating gabi sa Amerika, kung halimbawa, ay di talagang maraming parokyano ng mga foreigner.
O, di kumikita ng malaki, dolyar ang pinakikinabangan. Pag palabas yung kanyang anak na minor de edad na babae, mas malaki ang bayad. O, di ba? Kasi nga naman, kung sa gulay, yung mother, ayan ha, parental guidance. Yung mother, ay medyo ano na, hindi pa naman sa senior. Sabi nga kumbaga sa suka, may asim pa. May asim pa yung nanay. Ay siyempre, pagdating doon sa anak, ay bubot. Ay siyempre, yung mga manyakas ng mga foreigner, hindi ko po nilalahat ng mga kano. Yun ang gusto. Kaya nga mga pedophiles yung iba Di ba? Gustong-gusto yung mga ganon, mga bubot. Mga bubit. Kaya, itong mga ngayon ng mga kaibigan na sinasabi na ang pang-aabuso sa mga bata ay talamak sa internet. Bakit? Yun ang sasabi ko sa inyo. Ginagamit ang internet para pagkabuhayan, pagkakitaan. Isang bagong anyo ito mga kabayan na kailangan talaga mabigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Kaya lang, hindi naman lagi masusubaybayan yan. So, ang pagsubaybay talaga ng ikabubuti o ikaayos, ikatagumpay ng isang bata ay nanggagaling mismo sa magulang. Paano kung mismo ang magulang nagbubuyo? Magulang mismo ang nag-uudyok para gumawa ng hindi naman nararapat gawin sa murang edad. Oh. Saan sasadlak at saan hahantong ang kwentong ito? Di ba? Sinasabi isang bagong anyo, nagpangsasamantala sa mga bata ang patuloy na muusbong sa internet, ang online prostitution. Yan, mga kaibigan. Ito yung masaklap na katotohanan ng ating mga kabataan ay napapabilang sa mga biktima ng ganitong klaseng pang-aabuso, isang pagsasamantala na hindi na rin nasusupil. Ito po mga kaibigan, na isang pagsasamantala na hindi nasusupil ng ating maging sa pamilya, sa hanay ng mga kamag-anak, mga kaibigan, dahil sa kawalan. Pero, yan ba ang sagot na kinakailangan ibilad ang murang edad sa kahihiyan? Di ba, mga kaibigan? Isa pagsasamantala na hindi lamang, mga kaibigan, nagmumula sa mga hindi kilalang tao, kundi pati na rin sa mga mismong pamilya nito. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mga kabayan. Sa kabila ng mga pagsusumikap, nasagpuin ang child exploitation, hindi pa rin matinag-tinag ang mga sindikato dito sa ating bansa. Sapagkat kumikita rin mga kabayan. Yung mga organizer niyan, malaki ang income. O, di ba? So, kung sa mga pagpapalabas na ganyan, kumikita sa online, iba't pupunta ka pa sa mga clubhouse, mga beer houses. O, di ba? Bangamat doon, talagang makikita mo, actual. O, di ba, Kuyang Arnold? Ikaw ba nakakapasyal sa mga ganong mga red houses, kung tawagin? Nari ba baga? Si Kuyang Don Robert. Diyan sa Quezon City, Kuyang Don. Meron ka pa ba nakikita ngayon dyan, mga red houses dyan? Along Aurora Boulevard? O maging dyan sa Quezon Avenue? Quezon Ave? Marami dyan, mga malaking, mga club. Mga clubhouse. O, di ba? Marami dyan, mga malaki. Marami mga nagsikat ang mga artista na nagmula dyan sa mga sikat na club nung araw. May kaibigan din kami dyan ni Kuyang Alan Bordios ni Kuyang Arnold Hanggang ngayon, meron pa kami souvenir na larawan nung ball star na yon. Ayan. Basang-basa sa ulan. Ayan. Hulaan ninyo kung sino yung ball star na yon. Na basang-basa sa ulan. Kanyang pelikula nung araw, nung medyo, kumbaga sa talbos ng kamuti, kasariwaan pa, basa. Yan. Kasikatan, talagang
halos ilang pelikula pa lang sinisimulan yan. Kasi yung artista na yon na naging board star nung araw, ang kanyang director ay kaibigan ng kasado, mga kaibigan. Kaya nakakadaw pang palad namin. Nagkataon may taping, may shooting. Aba, naroon kami. Ay siyempre, pinakilala sa amin yung kanyang talent ng isang kilalang director din yun, mga kaibigan. Sa larangan ng pelikula. Pinakilala sa amin yung artista na yun. Siyempre, noong mga panahon yun, kami naman ni Kuyang Alan, Kuyang Arnold, kami mga inosente pa sa mga bagay na gano'n. Wala sa amin, mga Malaysia. Patay Malaysia kami sa gano'n. Oh. hindi makapaniwala. Anyway, mga kaibigan, ito lang po ang masasabi natin. Bilang isang lipunan, hindi natin dapat hayaan ang mga bata na maging biktima ng isang sistema na nagtutulak sa kanila sa madilim na landas ng pagsasamantala. Ang kanilang mga katawan ay hindi kalakal at ang kanilang dignidad ay hindi nasusukat sa halaga o pera. So, ang kinakailangan mismo ang mga magulang ang dapat maging magandang ehemplo o halimbawa sa kanilang mga anak. Ayan. 13 minuto bago sumapit po ang ika-isa ng hapon. Ito po yung komento dito paano naman Kuyang Wayne? Kung yung ina, parang kantay, tanging ina ay nagmula sa ganyang trabaho nung kanyang kabataan. Oo nga naman Pero hindi. Kasi meron din mga ina, mga kaibigan, mga kababayan, mga kasado, na nanggaling sa ganyang trabaho nung araw. Ibig sabihin, nanggaling sa mga club, dancer sa mga nightclubs, lahat. Pero, nung siya ay naka-move on na, doon sa kanyang pinanggalingan, nung magkapamilya, kaanak, hindi naman naging ganoon ang kanyang turo sa anak. Ipinakita niya kung ano ang tunay at maging maayos na pamilya. Ibig sabihin, natakpan na kung ano ang background ng ina. Yung dating trabaho ng ina sa mga club. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng nagtatrabaho sa nightclubs ay masamang tao. Hindi natin sila sinuhusgahan. Sapagkat sila ay nariyan para makasurvive sa pangangailangan pang araw-araw. Bagamat yung iba kinukutya yung mga nagtatrabaho sa mga club na maraming gawain, maraming trabaho. Sila, sakripisyo yung kanila. Hindi biro mga kaibigan, para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood, sa ating mga tagapakinig. Hindi po kagustuhan ng sino man kung bakit napipilitan sila maghanap buhay na kahit labag sa kanilang kagustuhan, mga kababayan. Bakit pumapasok sa ganyan? Dahil sa kawalan. Kakapusan sa buhay. Kung baga, ang tawag diyan ay kapit sa patalim. Kaya, bagamat hanggang ngayon meron pa rin mga nightclub na ganyan, talagang nagiging masasabi ba natin Kuyang Arnold na traditional na? Yan, fiesta? Traditional? Diyan nga lang sa lungsod ng Pasay nung araw, kami rin ay naimbitahan ng grupo doon sa isang kilala rin club. Diyan sa, yan? Ruas Boulevard. Kasi nung araw, diyan ba yung, tama, sa Ruas Boulevard. May mga kilalang club diyan, naimbitahan po yung grupo namin nung araw. Napakahigpit ng management. Hindi ka talaga makakapasok basta-basta doon. Halimbawa, pangkaraniwan kang papasok, may dala kang camera. Hindi ka papapasokin, bawal. Palibasa yung kausap namin, nag-imbita, mismo yung may-ari, kami po ay nakapasok doon mismo sa direkta, sa pinaka-sentro
ng kanilang mga pinagpapalabasan sa entablado, sa harap. So talagang pagbamasdan mo, yung mga kababaihan sa murang edad. 15 anyos, 16 anyos, 18. So naandun. Para bang nakahanay lamang, nakahilira, akala mo nakapila, kukuha ng ayuda o kaya bibili ng murang bigas. Yung pala, sila ay nakapila para lahat ng mga parokyano na papasok mamimili kung sino ang kanilang gagawing kapartner sa kanilang pag-inom sa lamesa. Yun po. O diba? So yun pala mga dahilan. Maraming mga kwento, mga talambuhay ng ating mga kababaihan kung bakit nagkaganon at bakit nagkakaganon. Ano ho? So, ang kinakailangan talaga yung sa amin nga, yung tinatawag natin yung family-centered, God-fearing na pamilya. Diyan po magsisimula ang maayos na pamilya. Ano ho? May takot sa Diyos. Kahit anong hirap sa buhay, talagang magsisikap. Alang-alang sa pamilya na mairaos kung ano ang mga pangarap, masuportahan ang kanilang mga anak. Ang nangyayari po kasi ngayon, sa dami ng problema natin, na dapat tayo ay kumakapit at nananalig sa ating dakilang lumikha at sa ating Panginoong Hesukristo, ay nawawala na po yun, direksyon na yan. Nakakalimutan, samantala, yan ang dapat unahin. Sapagkat malinaw din po naman, mga kaibigan, na anumang kakailanganin natin sa buhay, pang-araw-araw, ay lagi natin idudulog sa Kanya. Sapagkat siya ang nakakaalam sa lahat ng pangangailangan ng bawat nilalang. Ano ho, mga kaibigan? Humiling tayo sa karya ng Diyos at ibibigay sa atin kung ang ating paghiling ay seryoso at makatotohanan. Hindi ba? Ito po ay binabahagi natin upang sa ganun, yung mga kababayan natin, huwag nating kaligtaan sa dami ng mga problema. Ang problema kasi na talagang kailangan dyan, solusyon. Hindi para dagdagan pa ng problema. Ano ho? Ano mang problema, may solusyon po yan. Yung mga nakaraan, meron tayo nabataan din, mga estudyante, nagpapakamatay. Di ba? So, talagang napakarami, napakasalimuot ng mundo sa ngayon. Napakaraming problema. So, ang kailangan lang, magabayan ng magulang, ng tatay, ng nanay, ang kanilang mga anak sa maayos na pangaral, na may takot sa Diyos. At syempre, mga kaibigan, yung respeto ang numero unong kailangan sandata ng bawat mamamayan at ang sino man. Sapagkat pagka nawalan tayo pare-pare ng respeto sa kapwa, ano mangyayari sa atin? Di gulo. Kami sa Kasado Broadcasting Service at ang Balitang Kasado, yan po ang aming pinakasentro. Siyempre, unang-una ang Panginoon natin. Dakilang lumikha, ang ating Panginoong Hesukristo. Doon sa mga naniniwala at yung respeto. Ano man ang mga bagay na hindi pagkakaunawaan, pag-usapan, madali na kukuha ang solusyon. Di ba? Ganun lang po yun. Kahit anong mga problema sa inyong paligid, pag-usapan. Makuha po kayo ng tamang sagot at solusyon sa anumang problema. Sa ating bansa ngayon, talagang ang bawat mamamayan magsikap na lamang. Wala kabila problema. Bangayan ng mga politiko, ang mamamayan na pag-iiwanan habang sila ay masaya at mag-i-enjoy ngayong Kapaskuhan, mga kaibigan. 5 minuto bago sumapit po yung ika-1 ng hapon. Ayan, ko yan doon. Pwede na pala ngayon ibulgar ang confidential fund. Ayan. O, di ba? Confidential nga eh. O, tama ka kuyang doon. Walang pinag-ibihan.
Kaya tama ang nabanggit naman ng ating ikalawang Pangulo na may batas pala dyan na hindi dapat ibinubunyag yung confidential fund. Confidential nga yun. Pero ano ba ang ibig sabihin, Kuya Arnold, ng sekreto sa Tagalog? Pag sinabi natin sekreto, ang ibig sabihin yan, marami ang nakakaalam. Oh. Oh. Maniniwala ba kayo sa akin o hindi? Bakit na marami nakakaalam? Kasi, sasabihin ko, Kuya Arnold, ito huwag mo na sabihin sa iba. Yung Kuya Arnold naman, sasabihin sa kung sino mang kaibigan, kakilala niya, ito huwag mo na sabihin sa iba. Ganun din naman sabihin nung hanggang saan kung siya pinakadulo, kung ilan ang nabanggit na ganung salita, yun at yun din. So, ibig sabihin, pag sinabi natin secret, marami ang nakakaalam. Di ka baliktaran. Kaya nga yung confidential fund, marami na nakakaalam ngayon. Kasi confidential eh. Yan sa Kongreso. Anyway mga kaibigan, tayo po ay unti-unti na po magpipinid ng ating topic. Binabati nga pala si Kuyang Guillier Valencia na nasa Amerika po, si Attorney Guillier Valencia. Kaya pong asawa ay dati pong health officer sa Taytay Rizal, si Doktora Valencia. Nasa Amerika po sila. Si Kuyang Guillier Valencia, siya po yung kauna-unahang pangulo ng binuo namin noong 1993 na Rizal PNP Press Corps. At siyempre, yung mga kasama dyan sa mga original na grupo na yan, yung mga core group, kung tawagin, ayan, si Kuyang Alan Bordillos. Yours truly, at marami pang iba na hanggang ngayon, nasa larangan pa rin ho ng media. Pero yung iba, na kailan lang na member na nagpapanggap, wag ho kayo maniwala dyan. Sapagkat, pag tinanong natin kung paano, at kailan nagsimula yung Rizal PNP Press Corps, ay hindi ninyo mailahad ng kompleto yung pinagmulan at kung sino-sino ang mga namunod dyan. Mga kaibigan. Ang inyong lingkod po ay namuno ng Rizal PNP Press Corps 2012 hanggang 2014. Kasi every 2 years po yun. 2014 hanggang 2016. Yung iba, namuno, wala pang isang taon, impeachable kasi. Na-impeach yung iba namuno ng Rizal PNP Press Corps. Yung hindi na-impeach dyan, ang tawag doon, tikoy. Pag ang tikoy, dinapuan ng tuko, ang tawag doon, kumapit yung tuko sa tikoy. Yan mga kaibigan. Mga alib natin yan. Ay, binabati nga pala natin yung grupo natin ngayon, yung Rizal Provincial Police Press Corps. Sa pamumuno ng Pangulo, na Sergeant Major Donato Billones, si Sekdel Rivera ba? Kuya Arnold? Tama. Sekdel Rivera, ang ating sekretary. Ang treasurer natin ay si ito, ako nang banggitin, baka mautangan pa eh. Si Jerry Boy Akuno. At ang auditor, si Kuyang Alan Valenzuela Bordillos. At ang chairman of the board, siyempre, si Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Mga board of directors dyan, kasama natin, si Kuyang Dan Torbeles, si Brad Loloy, yan, Brad Loloy Islita. At ang inyong lingkod, siya po yung ikalawang Pangulo ng Rizal Provincial Police Press Corps. Magandang hapon po kay Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragon. Sir, magandang hapon at sa lahat po ng ating men and women sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas, sa 2ID Press Corps, kay Ma'am Pau, at syempre sa ating grupo po ng Kasado Broadcasting Service. At ang balitang kasado, ang pahayagang balanse at totoo. With that, maraming salamat po. Ating po nakadaw pang palad ang ating kasado patrol, si Kuyang Don Robert Ramiro, sa ating mga kasado patrollers. Siyempre, sa pangalan po ng ating naging guide, ngayon po ang ating naging technical director, sa programang Isyu ng Lipunan, si Kuyang Arnold Aceveda Namuco, ang Mindoreñong Midnight Boy. Ako po naman, ang inyong lingkod, si Kuyang Wayne Espino Lauzon, ang Bisayang Tisoy.
na bagamat pangit ang mukha, ang tanging pagmamalaki lamang ay kagandahan ng loob sa kaniyang kapwa. Magandang hapon. Diyan po naman kay Kuyang Fernando Hota. At sa inyo pong lahat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.